So, yung vector multiplication, so ito yung medyo kakaiba pagdating sa multiplication. Okay? So, halimbawa, vector kasi ito, no? When two vectors, A and B, are multiplied, so, result is either a scalar or a vector. So, kaya may dalawa tayong klase ng vector multiplication. Yung una, scalar product. Scalar product. Kasi ang product, scalar. Okay? Tinatawag din siyang dot product. Kasi, yan, yung symbol niya kapag nag-perform ng scalar product is A dot B, no? Pag binasa yan, A dot B, no? Tawagin yung A point B yan, walang ganon. A dot B siya, no? A dot B. Yung isa naman ay, tingin tayo. Yung isa naman ay vector product or tinatawag siyang cross product. Okay? So, yung multiplication natin, no? Yung symbol natin, A times B, no? Hindi yan. A cross B dapat, no? Sa vector, A cross B base dyan, no? Okay? A cross B. Okay? So, yung ibang multiplication, yung usual na multiplication, katulad ng, halimbawa, scalar M times yung vector A, yan yung multiplication natin na normal. No? Scalar to vector. Anyway, tinuro ko na yun last time. No? So, scalar multiply to vector. Okay. Kapag vector to vector, either dot product or cross product. So, basta vector to vector, yung multiplication niya, dalawang klase lang. Okay. Then, yung multiplication ng three vectors, let's say vector A, B, and C, pwedeng tawagin siyang scalar triple product or vector triple product. Usually, ginagamit natin to sa pag-compute ng mga volume, ganun. Okay? A dot quantity B cross C. Yung isa, A cross quantity B cross C. Okay? So, pag sinabi niyan, A dot quantity B cross C, unahin nyo muna tong B cross C. No? Okay? So, yun. Tingnan nyo. A dot B cross C. Diba, pinakitang ganito lang. Ang uunahin nyo dyan, ito pa rin. No? Ito pa rin. Yan yung unahin nyo. Kasi, ang sagot dito sa B cross C, still a vector. So, kung vector yan, let's say ang sagot dyan ay D. No? Wala ka namang idodot product na scalar eh. Kundi vector lang. So saka mo kunin yung dot product nito. Kasi kapag ginawa mong ganito, inuna mo yung dot B, A dot B. Ang sagot diyan, yan, scalar. Scalar. M cross C, usual na multiplication lang yan mangyayari diyan. Hindi mo mako-cross product yan kasi scalar cross product to vector, walang ganon. Ibang multiplication yun. Parang ganito lang yung mangyayari. So, mali ka dyan. Okay? Dito naman sa vector triple product, pag nagko-compute naman tayo ng volume, kahit ano naman ang unahin mo dyan. Although, kapag ginawa mong ganito, no, A cross B, saka mo kinross sa C, magkaiba yan. Magkaiba na yung magiging sagot dyan. Hindi yan equal. Etong na yan, vector multiplication, maraming hindi nasusunod na yan eh, na law sa math, sa multiplication, no, ganon. Yun. Tandaan niyo yung dalawang to, no? Okay. So, dito muna tayo sa dot or scalar product. Okay? So, focus tayo dito sa A dot B. Okay? So, A dot B is the product of the magnitude of A times the magnitude of B
times cosine ng angle between them. Okay? Let's say ito yung let's say ito yung vector A. Ayan eh. Ito na. Tapos ito yung vector B. Tapos, yung angle between them, dalawa yan eh. Ito, theta. Then, syempre, angle din naman yung tawag nyo dito sa malaking to eh, no? Let's say ito ay alpha. Okay? Pero yung tinutukoy na theta dito, theta, it is the smaller angle. No? Smaller angle between A and B. No? Tandaan nyo, hindi itong alpha ang kinukuha dyan, kundi itong smaller angle na may value na between 0 and 180 degrees or pi. No? So, syempre, higher than that would be greater than, would be a bigger angle. So, smaller angle lang yan. No? Yung angle yan is between 0 and pi. No? Imposible maging higher than 180 degrees yan. No? Okay? So, yun. Let's say, ang A, vector A, is AXI plus AYJ plus AZK. So, again, ang AXI, that would be component vector yan. Okay? Yung A sub X, yan, AXI, yan, component vector. Tapos yung A sub X, ang tawag dyan, component. Component yan. No? Tapos yung I, yan yung unit vector. Yan, unit vector. Tatlo yan. So, pare-parehas yan. AXI, AYJ, AZK. Magkakaiba lang ng direksyon. Okay? So, other formula for A dot B is this one. Okay? So, pag tinanong, ano yung dot product ng vectors A and B given, binigay yung ganitong equation, yung kanilang equivalent na vector, okay? So, ang gagawin nyo, ganito na lang, no? So, dalawa yung formula dyan. Usually, hindi naman binibigay yung angle, eh. Okay? So, ang gagawin mo, eto na lang. AX, BX. Okay nga dito. AX, BX. Plus, mumultiply nyo yung mga component nila. Okay? Pero, hindi nyo i-distribute. Kasi nga, AX, BX lang. Yung, dun lang sa direction ng X, ng I, dun lang sa direction ng Y, dun lang sa direction ng Z, no? So, ang sagot dyan, scalar lang. Okay? Walang makitang unit vector dyan. Okay? So, yun. So, mamaya, pakita ko yung kung bakit naging ganyan siya. Okay? So, tandaan nyo, yung magnitude ng A, kung matatandaan nyo, that is equivalent to square root of magnitude ng A, ha? Kung ito yung given niya, AX square plus AY square plus AZ square. Okay? Okay. Ganun din sa B. Ang magnitude ng B, square root ng BX squared plus BY squared plus BZ squared. Okay? Ngayon, pag sinabing A and B are orthogonal, when we say orthogonal, so perpendicular pa rin yan. Ibig sabihin, they are 90 degrees with respect to each other. Kung halimbawa, ito si A, ito naman si B, tapos 90 degrees sila, no? So, ang kanilang dot product, excuse me, ay equivalent to 0. Okay? Why? Kasi nga, ang formula niya may cosine ng theta. Ano ba yung cosine ng 90? Di ba? 0 yun. Kaya ganon. Automatic yan. Kapag pinerform niya yan, tapos ang sagot nyo, 0. Orthogonal pala sila sa isa't isa. Okay? Or perpendicular. Yung term na orthogonal kasi ginagamit dito sa electromagnetics. Okay, no, if A and B are co-directional, parallel, hindi sila nag-meet kasi parallel sila. O kaya naman na magkapatong sila, no? Dalawa lang naman yan, no? A and B, ano ba ganon? Parallel o co-directional tawag diyan. Ang angle niyan kasi 0. Tandaan nyo, 0. Ibig sabihin, pag kinuha natin yung cosine ng 0, hindi naman siya mas 0, no? 1 to. Cosine of theta is 0. So, mangyayari diyan, multiplication lang ng kanilang mga magnitude.
Magnitude ng A times magnitude ng B. Okay? So, ito yung laws that are valid in that product. Okay? So, yung number one, yung that product, pwede naman pagbaligtarin, no? So, ibig sabihin, A dot B, pwede siyang B dot A. Parehas lang. Okay? Walang ano doon. Hindi magkakaiba yung sagot. Okay? So, yung commutative law. Sa distributive law, pwede rin, no? So, naka-dot product yung quantity ng B plus C dun sa A. So, pwedeng i-distribute A dot B plus A dot C. So, dot product pa rin yun, no? Okay? So, halimbawa, dito sa unit vector, di ba? Di ba, ito yung three-dimensional X, Y, Z, no? X, Y, Z. Okay? Tapos, yung kanilang unit vector, tandaan nyo, magnitude ng 1 yon. So, approximately, halimbawa, ganito lang yon. I, tapos yung sa Y, ito yung J, ito naman yung K, yung sa Z. Okay? Yan kanilang unit vector. Okay? Take note yung I dot I, ito J, ito I. Yung I dot I, equal yan sa J dot J, equal din sa K dot K, which is equal to 1. Why? Halimbawa, I dot I, di ba, magnitude nila, unit vector, ang magnitude yan, 1. Magnitude nito, 1. Ano yan, co-directional, di ba? Kasi, I dot I, di ba, parehas sila. Okay? Co-directional, ibig sabihin, cosine of theta equal to cosine of 0 equal to 1. So, 1 lang lahat yan. Basta maulit I dot I, J dot J, K dot K. Okay? Pero, kapag dinat product yung ibang unit vector, halimbawa, I dot J, no? I dot J. Okay? Equal yan sa 0. Bakit? Kasi magnitude ng I is still 1. Magnitude ng J times 1. 1 pa rin. Pero ang angle between I and J, they are 90 degrees kasi, no? 90 degrees. Okay? So, ibig sabihin, cosine of 90, that is times 0. So, kaya 0. Okay? Ganun din. Ganun din kung J dot K, kahit balik na rin yan, K dot J. 90 degrees din kasi sila. Di ba, pag orthogonal, 0 yung kanilang dot product. Lahat yan, basta magkaiba. No? Kaya, kung titingnan nyo yung formula ng dot product, A dot B equals, di ba? AX, BX, no? Tingnan pansin nyo, wala kayong makitang AX, BY dyan. Kasi, yung minultiply, yung sinubukan i-distribute, okay? I dot I, yun lang yung 1. Pero yung minultiply na yung AX, A dun sa BYJ, I dot J kasi is 0. So, kaya ganon. Nag-0 yung ibang product, no. Kaya yan lang, sila lang, no. X, AX to BX plus AY, BY plus AZ, BZ. Kasi the rest magiging 0 din, no. Kung halimbawa, dinistribute yung AX, BY, AX, BZ, mas-0 sila kasi I dot J, I dot K, 0. Okay. Tapos, sa vector, no? Wala daw divide doon sa vector. Okay? Wala daw divide doon. Okay? So, hindi to talaga, ano. Ang ginagawa lang, halimbawa, i-divide daw yung scalar. Gagawing multiplication ng inverse ng scalar. Wala daw division pagdating sa vector, no? Okay? So, multiplication lang. Okay? So, halimbawa, ganito, no? Given vectors A and B, where A is A sub X. So, unit vector din to, ha? O, yung mga hindi nanood, ha? O, ang equivalent ng unit vector I, pwede rin ipakita yan as A sub X. Okay? Or, pwede rin ipakita yan as I hat, no? Kasi sa mga iba't ibang references, no? Mga ganyan na ginagamit, no? So, yun.
Yung AY naman, di ba, yan yung J, equivalent yan sa AY, no? Equals, J hat naman yan. Pwede rin yan. No? So, ngayon, ang pinapakita ko dyan, AX, AY, AZ. Kanina, IJK, no? So, automatic yan, kapag ganyan lang, ang component vector, ang component nila ay 1, no? No need na ilagay, no? So, negative 1, pero no need na ilagay, ha? So, given vectors A equals, pwede rin siyang equivalent sa I plus J minus K. Okay? So, yan yun na lang kasi mas madalas pang gamitin din talaga tong A sub X, A sub Y, A sub Z. Okay? And then, vector B equals 2AX minus 3AY plus 4AZ. No? Mamaya i-ready nyo yung calculator nyo para mapag-practice nyo din. Kasi, um, yung calculator, yung paano tayo mag-input ng vector sa calculator, tsaka pag mag-solve, i-ano din natin, gawin din natin. So, let us find the dot product of A and B, no? Then, sa letter B, saka natin kunin yung angle between A and B, okay? So, yung solution, kailangan ko pakita yung calculator mamaya, no? A dot B. Anyway, isolve muna natin A dot B manually, okay? So, yung given dito, wala naman silang given na angle dito. Kaya yung dalawang formula na yon, lagay natin yung dalawang formula. Sabi ito, magnitude ng A times magnitude ng B times cosine ng angle between them. Yung unang formula, wala naman angle pa yung given. No? Kaya wag nyo itong gamitin muna. Okay? So, yung isa pang formula, yung AX, BX, plus, ayan, di ba? Ito, makukuha nyo. Ito yung pangalawang formula. Kasi, yan naman yung may mga given pa lang. Okay? So that the solution for letter A is this one. Okay? AX, so 1 times 2. Kunin nyo lang yung component nito. No, 1 times 2 plus 1 times negative 3. Okay? Plus negative 1 times 4. Okay? Okay, ano sagot niyan? So yun, 1 times 2, no? Okay? Plus negative 3 times 1. O yan. Plus negative 1 times 4. Equals negative 5. Nag-solve din kayo? Ito naman, A dot B. Pag kinuha natin angle, saka natin gagamitin yung formula na to, no? Yung magnitude ng A times magnitude ng B times cosine ng theta, no? So, ito yung angle. Kapag nakuha na natin yung A dot B, pwede natin kunin yung angle na to. Okay? So, yun. Usually talaga, hindi given yung angle. So, kaya yung formula na to, ginagamit para kunin yung angle na. So, yung cosine ng angle is equal to A dot B over magnitude ng A over magnitude ng B. Okay? So, take note, no? That is theta is equal to R cosine of R cosine. Yung A dot B, that is negative 5. Yung magnitude ng A, square root of 1 square plus 1 square plus. So, although kahit negative 1 yun, 1 na lang nilalagay ko, ganun din naman. No? Over square root of. Magnitude naman ng bito, 2 squared plus 3 squared plus 4 squared. Yung sagot dito, i-R cosine, no? So, ano yung angle? Pakisolve nga. So, dapat mga 122 nga. 122. Mga ganon. 0.42 degrees. Although, radian, tama, pag radian, 2.14. Pero, ngayon, i-degrees nyo muna. Okay. Ayan. 122.42. Okay na, at least 2 decimal. Okay na yan. Next. Ito, pakita ko sa inyo paano mag-input ng calculator. No?
sa calculator ng vector. Okay? So, kita nyo yung calculator ha. Ilalagay ko sa mode 8. Ayan, mode 8. Kita naman yung panturo ko yun. Mode 8. Ayan, mode 8. Yung mode 8, vector yan. Oh. Tapos, itatanong niya agad dyan, syempre, vector A muna, no? Mag-i-input ka agad dyan ng vector eh. Tapos tatanong niya dyan, so pinili ko 1, it's either 3 dimension or 2 dimension. At dito naman, minsan nag 2 dimension, pero usually 1 dimension. Ngayon, 3 dimension pala. 3 dimension. X, Y, Z. So, piliin nyo yung 1. No? So, dito, tatlo yan eh, yung paglalagyan nyo. Yung una, yun yung X. O, halimbawa to, 1, 1, 1. 1ax plus 1ay minus 1. Nilagay nyo, 1 equals, tsaka negative 1 equals. Ayan, ayan. So, once na nalagyan nyo na yan, yung vector A, so okay na yan. Para umalis dyan, pindutin nyo lang yung AC. Ito, AC ha. Pindutin nyo lang yan. Op. Pero nasa vector mode pa rin kayo. Ngayon, kung i-continue yun, yung pag-input sa vector, punta lang kayo ng shift 5. Oh. Tapos, 7 yan. Yung makikita nyo, dyan, 7. Piliin nyo dyan yung number 2, data. Data meaning, mag-input pa kayo. Ha? Mag-input pa lang kayo. Pag 3, pag tinawag nyo na yung vector A, vector B, vector C, pindutin nyo yung 3. Pag tinatawag nyo na sila. Input tayo 2, okay? Siyempre, meron na nakalagay sa 1 eh, no? Kapag chinek nyo yung 1, kinlik nyo yung 1, may kita nyo may nakalagay na dyan. Yung 2, wala pa. O, pili uli kayo, 3 dimension. O, input nyo naman yung vector B. 2, negative 3, positive 4. O, lalagay nyo 2. O. Pag nag-input din kayo sa calculator nyo, ganyan. O, negative 3, tsaka 4. Input nyo lang ha, equals. Aralin nyo yung calculator nyo, ha? Pag yung iba, yan eh. Iba yung pipindutin pag mag-input eh. 2, negative 3, 4. So, nag-input na ako. Vector B naman yan. So, para umalis dyan, AC mo ulit. No? Halimbawa, tatawagin ko na yung vector A tsaka vector B. Gagamitin ko sa formula na to. No? So, gawin yung ganito. No? Usually, one-liner to kapag one-liner yan eh. No? Vector A, ayan no? Vector A dot vector B. Wala siya yung divide na yung katulad ng ito, yung pipindutin mong ganyan. Pag ganyan siya. Hindi yung katulad dun sa na may fraction ka talaga makita. Kaya gagawin yung ganyan. Vector A, tatawagin natin yung vector A, maglagay kayo ng close open parenthesis. Ilalagay nyo dyan, vector A, so tawag, shift 5. Tapos yung 3, yung vector A. Dot product, meron yan. Shift 5 ulit, ayun number 7, dot, yun. Tapos, vector B naman, shift 5. Tatyagain nyo talaga yan, pero mabilisan na lang yan pag kabisado nyo na yan. Divide, lagyan nyo ulit ng close open parenthesis, okay? Yung magnitude ng A. Pag magnitude ng A, yung absolute lagay mo. So, shift height. Yan. Tapos, lagyan natin ng close parenthesis kasi nagbigay na siya ng Tapos, sa loob ng absolute, ilagay nyo lang dyan yung lagay nyo dyan, vector A. Shift 5. Tapos, wag yung vector A. Multiply. Yung cross nilalagay ko dito, ayan, di ba? Ito kasi, ito yan, scalar yan, no? Ngayon, kapag ginamit ko to, multiplication, tapos scalar yan, good as simpleng multiplication lang ang gagawin yan. Pero halimbawa, ginamit natin sa vector A, halimbawa, ganyan, ginawa. Tapos nilagay natin times, ganyan. Pag nakita niya na vector parehas yung nilagay mo dyan,
cross product yung gagawin, i-execute niya dyan. Pero pag ito scalar lang ang sagot yan. Kasi, kinoconsider niya to na normal na multiplication lang. Okay? So, tandaan nyo yun, ha? Huwag nyo yung i-multiply lang na magkatabi ng ganyan. Huwag nyo, lagyan nyo ng cross kasi hindi niya i-execute yun, eh. Okay? Again, absolute, shift height, no? Lagyan nyo ng close parenthesis. Tapos, vector B. Vector B. Tawagin natin, shift 5 ulit. Tapos, 4. Okay? Then, saka natin equals. Ayan. Negative 0.53. Tapos, arc cosine ko na lang yung sagot. Ayan. 122.41. Naintindihan? Halimbawa, ito. Find the angle between vector A and the x-axis. Okay? So, yung pinapahanap yung angle between. No? Diretso, angle between. Okay? Ano daw yung angle between? Okay. Halimbawa, ito yung XYZ, yung 3 dimension ulit. No? X, Y, Z. Okay? Let's say, nandito yung vector A. Ito. Vector A. Ayan. Tapos, ito yung x-axis. Ang pinapahanap, ano daw yung angle between. Continuous pa to yung mga yan. Okay? Ano daw ang angle between A and B? Okay? So, inassume ko lang nandito yung A. So, pwede din doon, no? Pwede doon. Okay. So, okay na sana. Kaso, sinabi niya lang x-axis. Ano sa tingin nyo ang ilalagay ko na vector? So, kasi, ang gagamitin ko na formula ay ito. Okay? A dot B. Arc cosine ko na lang. No? Magnitude ng A over magnitude ng B. Okay. Ang tanong, halimbawa, no? Theta equals arc cosine. No? Gagawin kong vector A. Vector A is A. Tapos yung vector B, gawin ko ng x-axis. Anong vector yon? Ano sa tingin nyo yung vector na ilalagay ko? Sa x-axis. Ganito ha. Ang ilagay nyo dyan, pwede naman kahit ano. Kung, sir, nilagay ko I, kasi di ba unit vector ng x-axis yon? Pwede naman. Okay. Pwede naman. Sir, paano kung ginawa 2i? Pwede rin. Okay? Kasi, dyan din naman yun, nasa x-axis eh. Mag-represent lang kayo ng vector sa x-axis. Okay? Kahit ano, basta parehas yung magiging, kasi yung 2i, yung I, o pag sinabing angle between x-axis and that vector A, yun din naman yun. So, kahit palitan mo yan ng vector, basta along x-axis, pwede pa rin. Divided by magnitude ng A, yan. Square root of 6 square, so 6, plus 1 square, plus negative 1 square, times square root. Ano yung magnitude ng I? Di ba? Magnitude ng I, square, 1 lang naman yun, no? So, vector A, ang dot product ng vector A tsaka ng x-axis, edi yung x-axis I, di ba? 1 yan, 1i. 1 times square root of 6. Square root of 6. Yan ang dot product niya, no? Square root of 6, 7, 8, no? Square root of 8. Okay, anong angle to? Paki-compute. 30. 30 degrees yan. DC. 30 degrees. Next. Move on na tayo. Find the dot product of the two vectors shown below. Okay. So, nahanap natin yung dot product nung dalawang vector. Ito, pangalan M1. Yung isa, M2. Dot product daw nila ay ano? Okay. So, pag nag-dot product tayo, di ba, magnitude, di ba?
magnitude ng M1, times magnitude ng M2, times yung cosine ng angle between them. O, ano ba yung magnitude ng M1? Maliwanag naman na 7 na yun. Ayan, o. M1 equals 7. Tapos yung direction, yan. Yung M2, that is 9. Okay? Tapos yung cosine ng angle between them, o, tingnan nyo, ano yung cosine ng angle between them? Sige nga. Okay, 150. 150, check natin, di ba? Ito ay, di ba, pag pinumpleto natin to 25. Okay? Kasi 90 yan eh. Kasi inahanap, ano yung smaller angle between? Hindi ito, kundi ito, no? So, ito ay 90 degrees. So, 35 plus 90 plus 25, oh, that is 150 degrees. Oh, tama yun, no? Okay? 150 degrees. So, M1, M2 is equal to, ano, ang sagot dito? Oh, 7 times 9 times cosine 150. Negative 54.56. Yan. Okay? So, find the work done by a man carrying a load of 100 newtons while walking across 10-meter level surface. Okay? So, yung solution. So, yung work, sabi ko nga, yung work ay force, no? That product with displacement. Oh. Yung work, di ba scalar yan? Okay? Scalar. Okay? Yung force kasi, ano yan eh, vector yan eh. Okay? Vector. Okay? Hindi naman pwedeng scalar is equal to a vector. Hindi. Hindi mo naman pwedeng sabihin, sir, yung ano niya lang, yung magnitude lang equal sa scalar. Hindi ganon. Ibig sabihin, yung din na to is a vector also. Okay? Vector din yan. Kapag dinat product mo, so ganito, no, vector times vector, walang ganon. Dapat, it's either cross or dot, no? So, dot product to. Kasi ang dot product ng dalawang vector is a scalar. So, dun lang sila mag-i-equal ng work. Okay? So, dot product ng dalawang vector. So, ibig sabihin ng vector, may magnitude, may direction. Okay? Yan. So, hinahanap, ano daw yung work done by a man carrying a load of 100 Newton while walking across a 10-meter level surface. Okay? Let's say, nag-walk across. Ayun, no? Oh. Yun yung, ano, tawag dito, 10 meters. Yun yung kanya magnitude. Okay? Pero, may direction. So, sabihin natin, with respect, no? With respect to the load. Kasi, yung ano ng man, pag nag-carry siya ng load, di ba pataas yun? Oh. Alam nga namang carry ng load, pababa. Oh, alam, ganun, no? Carry ng load, pero pababa. Pataas dapat, kasi nag-carry ng load. Eh. Okay? So, 100 Newton yon. Okay? But with respect to the vector with each other, they are 90 degrees. Okay? ito baka hindi kayo maniwala. So, 100 Newton, no? Yan yung magnitude. Times 10 meters, yan yung magnitude nung displacement. Hindi siya distance, but a displacement. Okay? Kasi distance, scalar yon. Displacement, yun ang vector. Times yung angle, cosine ng angle between them, that is 90. Ang cosine of 90 is actually 0. O, di walang work. O, okay. 0 joules. Find the missing component if vectors A and vector B and A dot B is 49. O, solution. O, dali lang to. Kasi, hinahanap lang yung missing piece. Missing component. Okay? So, 3 times 2 plus 5 times 7. Di ba? Plus 8 times. Ito yung sa B, gawin ko na lang B sub J. Okay? Kasi nasa vector B naman eh.
Sorry. Ito yung vector B. 8 times B sub J. And that is equal to 49. Okay? Oh, ano yung B sub J? 1 lang. Oh, sakto, 1. So, next example. Halimbawa, may tatlong vectors na binigay. U, V, and W. Okay? Again, kapag nakita kayo ng ganitong hindi siya talaga close open parenthesis, no? Automatic vector ang ibig sabihin niyan, no? Ang ibig sabihin niyan, 3, pwedeng 3ax o 3I minus j plus 2k. No? Okay. Pares lang yan. Okay? So, determine which vectors are orthogonal to each other. Okay. So, paano malalaman na orthogonal siya sa isa't isa? So, tandaan nyo, kapag nag-dot product kayo, di ba? May ganito pa yan. Halimbawa, U and B. Magnitude ng U times magnitude ng B times cosine ng angle between them. Okay? Plus, pag sinol nyo yung dot product ng U and B, tapos pag na-zero yan, orthogonal yan. Kasi magsi-zero lang naman yan if theta is 90 degrees. No? So, that is therefore orthogonal. 90 degrees. No? Theta is 90 degrees. That's cosine of 90 is equal to 0. No? Cosine of 0. So, kapag ang dot product nila ay na 0. Okay? So, hindi ko na i-solve. Ganito na lang, no? Calculator natin, no? Input natin ulit sa calculator yung tatlong vector na yan. Umpisa natin sa U and B. So, vector A, UBW yun eh. Vector A, o dot product with vector B. Negative 8. O, pag negative 8 ang sagot ng dot product, ibig sabihin, hindi orthogonal yung dalawang yan. Okay? Isa pa. Yung naman, U and W. So, U, yung 3. Tapos dot product ulit. Tapos, ay, mali. Sorry. 5. Oh, yan. Ayan, na 0. U and W. Oh, U and W. Na 0. O, pag na 0, ibig sabihin, U and W are orthogonal. Ayan. So, ito yung orthogonal, U and W. Okay. Try din natin yung B and W. Di ba? B and W. 4. Tapos yung isa, 7. Yung siya, yung vectors. Negative 8 din. Yung negative 8. So, yung letter B, U and W lang. Yun lang yung orthogonals na dalawa. To each other. No? So, mali na tong nag-above. Okay? Naintindihan, class? Okay. So, next na topic na tayo, scalar projection. Okay? Class, pag sinabing scalar projection, usually sa dalawang vector lang to pinapakita, no? Diba, meron ditong vector A, another vector B. Ayan, okay? So, ang ginagawa dyan, pinoproject yung isang vector dun sa isang vector. Okay? Sa scalar projection, kinukuha natin yung projection ng isang vector dun sa isang vector. Okay? So, it's either, halimbawa, vector A is ipoproject natin yung scalar niya dun sa vector B. Pwede din naman vice versa. Kailangan naka-specify lang. Okay? Yung scalar projection, that is also the length of projection. Okay? So, ang sagot dyan ay scalar. Okay? So, para hindi nyo makalimutan, balikan nyo lang yung dot product formula. Okay? Sa dot product formula na yan, cross-multiply nyo yung vector, let's say vector B. Okay? Halimbawa, dito tayo sa scalar projection of A on B. Okay? Ipoproject natin yung A dun sa B. So, ang gagawin natin,
yung vector, yung magnitude ng B, cross multiply natin. So magiging ganito na sila. So ito ay unit vector class. Okay? Unit vector along B. Okay? So take note, yung scalar projection of A on B is A dot product with unit vector along B. Okay? So ito yung unang formula ng scalar projection of A on B. Kapag binaligtad natin, sir, ano ang scalar projection of B on A? So, gawin natin, baligtarin lang natin yan. Vector B, that product with unit vector along A. Okay? So, ganun lang. So, kung kanino yung unit vector, dun natin pinoproject yung isang vector. Okay? Katulad nito, unit vector along B. Dun natin pinoproject dun sa A. Sa B, yung A. Okay? So, kapag naman vector projection, tandaan nyo lang, mumultiply nyo lang yung scalar projection ng unit vector ng same, ganito Halimbawa, vector projection ng A to B. Di ba? Ito yung scalar projection niya. Multiply, yung usual na multiplication lang. Dodoblehin nyo to. No? Mumultiply nyo naman sa unit vector along B. So, that would be vector projection of A on B. Okay? So, ito yung scalar projection of A on B. Multiply nyo lang ng unit vector along B, vector projection na yan. Yung kanina, vector B, that product of unit vector along A, times nyo lang ng unit vector along A. So, that will be the vector projection of B on A. Okay? Nakuha ba? So, nilagay ko lang dyan yung mga, pinakita ko lang yan. Kung sakasakaling, paglaruan nyo pa, no? Pero okay na yan. Diretso niya, ganyan na yan. Ito na lang. Okay? Halimbawa, no? Vector A and vector B, ano yung length of projection of A on B? Okay? So, yun, no? Vector A and B. Solution, that is, vector A, that product with unit vector along B, no? Okay, ganun. So, that is equal to, ganito, no? Kunin muna natin yung unit vector along B, no? Yung unit vector along B, that is vector B divided by magnitude of B. Ayan. So, that is equal to 6. Pwedeng ganito. 6, negative 3, 2. Okay. Divided by square root of 6 squared plus 3 squared plus 2 squared. Okay. So, that is equal to square root of 49, 7. So, that would be 6 over 7 ay AX na lang. Minus 3 over 7 J plus 2 over 7 K. Kailangan consistent. A sub Y na lang. Okay? A sub K. A sub C. Sorry naman. Okay. Sige. So, that product ng A tsaka ng unit vector B. So, 2 times 6 over 7 plus 2 times negative 3 over 7 plus negative 1 times 6, 2 over 7. 2 over 7. Okay. So, yung A dot A sub B equals, ano to, 12 over 7. Ay, 12 over 7 minus 6 over 7 minus 2 over 7. And the answer is 4. Tama ba to? 4 over 7
Yan. 4/7. Okay, good. Tapos sa letter B, vector projection. So, yung A dot A sub B, vector projection of A on B. So, continue lang natin. Yung sagot natin kanina, mumultiply lang ng unit vector along B. Okay? So, that is just 4/7 times, so scalar multiply by a vector A sub B. So, yung A sub B, ito, multiply lang natin ng 4/7. So, 4/7 times. So, scalar, pag scalar, usual multiplication lang. 6/7 AX times minus 4/7 times 3/7 AY. So, plus 4/7 times 2/7 AZ. So, this one is 24/49 AX minus 12/49 AY plus 8/49 AZ. Okay? Yan yung vector projection. Ang ibang notation nun, projection of A to B. Okay? Ang sagot naman dyan ay vector.